Okay, pag-usapan natin tong isang napakakomplikadong kwento. At ang simula nito, hindi isang numero, kundi isang bangkay. So isipin nyo to, Cannon Road, December 18, 2025. Isang delikadong daan sa bundok at itong lugar na to, dito mismo magsisimula ang lahat. At ito yung mismong linyang bumungad sa atin mula sa source material. Namatay siya sa mismong lugar kung saan nakabaon ang ebidensya. Grabe, di ba? Agad mong isipin, teka, hindi ito basta-bastang aksidente. So yan ang malaking tanong na susubukan nating sagutin ngayon. Bakit nga ba ang isang high-ranking official na tagpo ang patay at sa mismong site pa ng proyektong siya rin ang nag-apruba? Isang proyekto na, take note, tinawag pa mismo ng presidente na walang silbi. Sige, simulan natin sa mga basic facts. Unahin natin ng biktima at yung crime scene para mas maintindihan natin ang buong konteksto. So, sino ba ang biktima? Siya si Maria Cathy Cabral, dating Undersecretary ng DPWH. Natagpuan siya sa site ng isang 264 million peso rockshed project. At itong project na to, ito yung sinabi ni President Marcos Jr. na walang silbi. Ang alegasyon pa, may 400% na patong daw o markup sa mga materyales. Tapos, may isa pang detalye. Ilang oras bago siya namatay, nag-check-in siya sa isang very specific na hotel. Dito pa lang, di ba? Nagkakabit-kabit na agad yung tao, yung lugar, at yung posibleng krimen. At dahil nga sa hotel na yan, lumipat ang focus ng investigasyon. Dito na natin makikita kung paano nag-uugnay-ugnay ang mga taong sangkot sa kwentong ito. Tingnan nyo tong paikot na sistema. Si Cathy Cabral, yung opisyal, siya ang nag-aapruba ng mga rock netting project. Tapos si Eric Yap, yung contractor, siya naman ang supplier para sa mga proyektong yon. Ngayon, itong Ion Hotel, lumalabas na pag-aari pala yan ni Cabral. At ang huling piraso ng puzzle, ibinenta ni Cabral ang hotel, kanino pa ba? Kundi kay Eric Yap din noong 2025. Malinaw na malinaw yung cycle, di ba? Apruba dito, benta doon. At dito papasok yung tanong na, paano? Paano makakabili o makakapagpatayo ng isang 186-room, 4-star hotel ang isang public servant mula lang sa sahod ng gobyerno? Ito yung tanong na bumabagabag sa mga investigador at sa source material na ating sinusuri. So mula sa tanong na paano, punta naman tayo sa magkano. Dito na natin susundan yung pera, ang 87 bilyong bakas. Okay, tingnan natin tong racket sa rock netting. Yung tunay na halaga daw ng materyales, nasa 3,200 pesos lang. Pero ang sinisingil sa gobyerno, 12,000 piso. That's a 400% markup. At ayon pa sa source, 75% daw ng halaga ng kontrata ay kickback. Ang laki! At yung scheme na yan sa Benguet, hindi yan barya-barya. Ang total value daw na iniugnay kina Cabral at Yap, 36 billion pesos. Uulitin ko, 36 billion. Pero teka, hindi pa dyan natatapos. Mismong si Cabral, sa ilalim ng panunumpa, kinumpirma na may isa pang malaking pondo, 51 billion pesos. Saan napunta? Sa infrastructure funds daw para sa distrito ni Congressman Paolo Duterte mula 2020 hanggang 2022. Kasagsagan pa yan ng pandemya. So itotal natin, yung 36 billion sa Benguet plus yung 51 billion sa Davao, ang pinagsamang halaga, 87 billion pesos. Yan ang kabuuang halaga ng public funds na sinisiyasat sa kwentong ito. Siyempre, pag may ganitong kalaking pera na involved, natural lang na magtanong tayo tungkol sa yaman ng mga opisyal. Saan galing lahat yan? Buti na lang, may opisyal na dokumento na dapat sumasagot sa tanong na yan. At yan ang SALM o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Required to sa lahat ng government officials. Sa madaling salita, ito dapat yung resibo ng yaman mo. Dito mo idideklara lahat. Pera mo, ari-arian, negosyo, utang. Ito ang mapa ng iyong kayamanan. So, kung titingnan ng mga salin ni Cabral, ito yung mga kailangang masagot. Una, nakadeklara ba ang Ion Hotel noong 2018 at saan galing ang pondo? Pangalawa, ano pang ibang negosyo niya bukod sa sahod sa DPWH? Pangatlo, tumalon ba bigla ang net worth niya kasabay ng mga project approvals? Pang-apat, totoo ba yung aligasyon na may 2 billion plus siyang property sa Forbes Park? At panglima, magkano yung dineklaran niyang presyo nung binenta ang Ion Hotel kay Eric Yap? Napaka-specific na mga tanong, di ba? At dapat nasa papel yan. Dito na pumapasok ang paper trail. Sabi nga ng source, wala na si Cabral, pero yung ebidensya, nandyan lang yan.
Kailangan lang talagang hanapin. So paano susundan? Ito ang 5 hakbang ayon sa source. Una, ilabas sa publiko ang lahat ng SALN ni Cabral from 2010 to 2025. Pangalawa, magsagawa ng full forensic audit sa bentahan ng Ion Hotel. Pangatlo, imbestigahan lahat ng rock netting contracts sa Benguet. Pang-apat, busiin yung 51 billion pesos na allocation sa distrito ni Paolo Duterte. At pang-lima, isubpina si Eric Yap para tumestigo. Malinaw yung daan, di ba? Puro dokumento, walang hulaan. At dito tayo babalik sa isang napaka-powerful na quote mula sa source. Ang tunay na krimen ay hindi kung paano namatay si Cabral. Ang tunay na krimen ay kung paano siya nabuhay. Ang punto? Baka daw nalilihis tayo sa issue ng pagkamatay niya when the real scandal is yung yaman na naipon niya habang nasa serbisyo publiko. Okay, so para irapa pang lahat, balikan natin saglit yung mapang iniwan niya at kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Kasi pag tiningnan mo, para sang isang saradong sistema. Yung hotel, kumokonekta sa kontraktor. Yung kontraktor, kumokonekta sa mga proyekto. Yung mga proyekto, sa pera. At yung pera, bumabalik sa opisyal na pumirma ng mga approvals. Sinasadya man o hindi, yung huling araw ni Cabral, nag-iwan siya ng isang mapa. Mapa ng isang 87 billion peso ecosystem ng di umano'y korupsyon. At balikan natin yung huling araw niya. Noong umaga, nakaupo siya sa gilid ng bangin sa Cannon Road, binalaan na siya. Pagdating ng tanghali, nag-check-in siya sa Ion Hotel, yung hotel na binenta niya kay Eric Yap. Pagsapit ng hapon, nagpahatid siya pabalik sa eksaktang lugar na yon sa Cannon Road. At pagdating ng gabi, doon na siya natagpuan, patay. Ang mga huling ginawa niya ay isang pagbabalik sa dalawang sentro ng kwentong to, ang hotel at ang project site. At dito na tayo dadalhin sa huling panawagan ng source material. Namatay si Cabral kung saan nakabaon ang ebidensya. Ang pinakamababang magagawa natin ngayon ay magsimulang maghukay. Kaya ang iiwan nating tanong sa lahat ay ito. Nakaguhit na ang mapa? Malinaw na ang mga dapat gawin. Ang tanong na lang, sinong may lakas ng loob na sundan ito?